Hey guys, and good evening. Welcome back to my YouTube channel. Today is September 25. It's already 10 p.m. For tonight's vlog, I will be sharing with you all my experience applying to Etihad Airways. I'm gonna be honest here with you guys. Gusto ko lang din sabihin na everything that I will say here, these are just based on my experiences. One of the reasons why I came to Dubai is because I do really want to achieve my dream. My dream is to become a flight attendant or a cabin crew on a prestigious company. Basically, sa Emirates Airline, Etihad, or anywhere sa Middle East. I went there last year, July, as far as I can remember. Noong una kasi iniisip ko muna, magkaroon muna ng work which is connected sa former jobs ko here sa Philippines. Para magkaroon ako ng experience. Siyempre, nag-try ako mag-apply sa mga airlines. So, I've tried. I even applied sa Qatar Airways. Also, guys, gusto ko rin i-share sa inyo na I experienced applying sa Emirates here in the Philippines. I think that's last year lang din yun. Kasi my best friend, shout out to you, Pao. Thank you so much. Kasi she's one of the reasons why nag-push through ako. Gusto kong ma-achieve yung dream ko or yung goal ko in life, which is maging flight attendant. Nag-send siya sa akin ng may opening na merong hiring dito sa Pinas kasi merong agency dito. Specifically, yung name ng agency is IPAMS. May hiring or opening yung Emirates for cabin crews. Basically, nag-try ako. Nag-fill out ako ng form. Once nag-fill out ka, may hinihingi silang photos from you. I'll just put it here or here. One full photo tapos half. Hindi ko na maalala. I brought my requirements with me. Ang aga ka pumunta. Around 7 or 6 yata kami nakarating doon ng parents ko. Balay, binabalang nilang ako doon sa mismong hiring area. So, very supportive yung parents ko. Tapos, dami ng tao guys. Like as in, parang may concert K-pop concert kang pinapanood. So, parang overwhelming siya. Yung first process was pipila ka. Haba ng pila as in, guys. After ng pila, step 2, yung sa height check. Basically, kapag mga Middle East airlines, kailangan nila matatangkad. Doon pa lang, bumagsak na ako. Kasi yung kailangan nila is 5'5". I'm a 5'3" girly. During that time, yung na-feel ko was, masaya ako actually. Kasi I get to experience that kind of thing. Guys, sorry kung magbumura ako na parang shit. Na-experience ko siya first hand. So, ganun pala yung feeling, no? Daming mga aspiring cabin crew. Yung mga iba doon, may mga experience when it comes to customer service. I met a lot. I-shoutout ko na lang din dito si Trish. Na-meet ko siya doon. Then, ayun, nagchikahan kami. Wala akong expectations at all during that time na pasaman ako or hindi. First time kong mag-apply ng airline. Kasi after grad, hindi ko pa feel na mag-apply sa mga airlines dito sa Pinas. Nandito na nga ako sa UAE. So, nagpasa ako ulit ng resume sa mga airlines online. Nagpasa ako sa Emirates, yun yung una ko pinasahan. After nun, Fly Dubai, Air Arabia. Tapos, Etihad din. So, unang receive ako ng rejection email is from Emirates. Second rejection ko na siya. And then after that is Fly Dubai. While waiting ako dun sa dalawang reply from Etihad then Air Arabia, I was just scrolling sa Gmail ko kahapon. Receive ako kahapon at exactly 4:30 p.m. sa Etihad. Tatlong email na sunod-sunod. 1 minute lang yung pagitan ng tatlong email na yun. Nagulat ako, syempre, like na-overwhelmed kasi nga, girl, Etihad yun. I was shortlisted. I just need to submit a video assessment. May sagutin lang kayong 3 questions. Bahala na kayo guys kung paano yung mga gagawin nyo na mga techniques para ma-video nyo yung sarili nyo. Natapos ko na siya. So, I'm just gonna wait na lang for an email from Etihad Airways. Based sa mga napanood ko or nabasa ko, kailangan mo siyang i-check dun mismo sa website nila. Kailangan mo mag-sign in and sign out bago ka makapag-apply. Let's just hope and pray na matupad ko na talaga yung dreams ko and goals ko in life. Kwento na nga dun. Gumising ako around 8:30, tapos nag-asikaso ako around 9. Natapos ako mga around 10. Then, nag-video ako. Parang 3 hours din. Ako kasi perfectionist ako. So, sa mga videos na gusto ko makita ni Etihad Airways, somehow perfect. Ewan ko, ganun kasi yung personality ko. And, ayun guys, siguro, quick fit check. Guys, na hair, makeup lang ng konti. Ito yung long sleeves ni Kuya Muhammad. Damit ko pa to nung college. Ang luwag na nga. Ayan. As you can see, ang luwag na. Skirt, nag-shoes tayo. Ito yung binili namin sa SM. Nakasi. Do you like my look, guys? Hi! Say hi! Good afternoon, Nusa Baby. This is Nusa Baby. She just woke up. So yeah, let's go guys. Samahan niyo ako sa aking journey to sa UAE. Hopefully guys, matupad na talaga yung dream ko. Kasi ito talaga yung dream ko for myself. Naiiyak ako inside, pero let's see how it goes. Siguro next time, i-share ko yung makeup look ko. Ito, yung ginawa ko. Medyo nahulas na nga lang siya. Pinatay ko yung aircon kasi ayoko lamigin. Tapos after noon, few weeks
weeks ago, naka-receive ako ng email from them na nag-push through ulit yung aking application. So, step 3 na. Yung step 3 was online interview. Naalala ko morning yun eh. Hey guys, it's already 8:35 a.m. and yung aking interview is at 8:45 a.m. So, wish me luck. Kinakabahan man, pero kaya. Mag-review lang din ako saglit kahit konti. Ito yung meeting. So, papasok ako 8:40 a.m. Guys, I survived. Natapos ko yung interview. Nakakaba siya, pero okay lang. Kasi normal lang naman siya. I'm just gonna wait sa email na lang. So yeah, bahala ka na Lord. Masaya yung puso ko. Sarap sa feeling pala na ma-interview for like the second time around. Hindi ko alam yung masasabi ko. Pero Lord, kung ano man po yung will niyo for me, i-accept ko po yan. Thank you po Lord. I know, hindi siya magiging madali. Pero ang importante, I'm trying. Tapos, I was invited kung saan yung face-to-face interview sa Abu Dhabi. Kasi yung Etihad Airways is located sa Abu Dhabi. Hanggang sa, boom, grabe yung twist. Yung time ng interview ko, alam ko December 6 yung face-to-face interview ko, was the first day na ma-hospitalize ako. Hindi ako nakapunta. Yung time na yun, I was disappointed. Umiyak ako noon. Panghihinayang, ganyan. Nasad din ako. Yun yung isa sa mga sign na I think hindi pa siya for me. Na-realize ko na may right timing talaga for everything. With regards naman sa experience ko. Actually, pang 5th or 6th rejection ko, really okay with me. Kasi lahat ng mga rejections, everything na nangyayari sa buhay ko or sa buhay mo, may reason siya. Hopefully, let's hope and pray na maging okay ako. Mag-try ulit akong mag-apply. Up until now, guys, na-observe pa rin ako ng doctor ko regarding sa health condition ko. I just wanna share with you guys din na nagwo-work sa akin yung scafo. What's more important to me right now is my health. I don't know if may nakuha kayo from this vlog or may natutunan. And I'll see you on my next vlog. Bye guys!